Hello freelancers, July na po. Pwede na tayo mag-file ng second quarter income tax return. Start of filing July 1, 2025 at ang deadline is on August 15, 2025. I will share a quick guide para magamit mo as a reference. My name is George. I'm a freelancer's tax advisor at GA Consulting. Since 2018, we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Let's start. Tatlong scenario po yung isi-share ko. Reminder lang po, para lang ito sa mga naka 8% income tax rate option. Scenario 3, last scenario is zero filing para sa mga kaka-register pa lang po ng June 2025 na wala pong income. Number 3 scenario, freelancer, zero filing. Dito po tayo, first step sa ating BIR Certificate of Registration or yung COR. In my case, kaka-register ko pa lang po ng June 30. Bakit kailangan ko nang mag-file ng second quarter ITR? Kung makikita nyo dito, usually ito po nakalagay agad dyan. Pag June 30 ka nag-register, nakalagay sa filing start date dito sa quarterly ITR is June 30, 2025. And then ano po ba ang covered ng second quarter? From April 1, 2025 to June 30, 2025. So kahit last day ka na ng second quarter. In my case, sa example na ito, June 30 ako nag-register kay BIR. Kahit wala pa akong income, required na po ako mag-file sa system ni BIR ng second quarter ITR. Reviewin po natin yung COR. Pag tayo po ay 8% income tax rate na freelancer, usually ang nakalagay lang sa ating COR ay income tax return. At dalawang po yan, isang quarterly at isang annually. So in my case, ito yung kailangan kong i-file, second quarter ITR. Proceed na po tayo sa EBIR. So ito po, para sa mga first time pa lang mag-file, madadownload po natin ang EBIR software sa BIR website. Libre lang po ito. Pero take note, pwede lang po ito i-install sa Windows operating system. Pag na-install na natin siya, ito yung, pag in-open natin yung application, profile po yung unang magpapakita. At lahat po ng ilalagay natin sa ating profile ay dapat nakabase po sa ating BIR Certificate of Registration. Parang ililipat lang natin siya. So ito po, fill out na tayo sa TIN, RDO code, line of business, taxpayer name. Yung format po, sundan natin yung format. Same lang din ng nasa ating Certificate of Registration. Yung address po natin, zip code. Ang wala lang sa ating COR, yung telephone number natin. Or pwede namang mobile number. At saka yung email address. So itong dalawa lang yung wala sa COR, number and email address. All other information dapat po pareho sa ating BIR Certificate of Registration. And then dito pa tayo, list of BIR forms, 1701Q, version 2018. Very important po, version 2018 yung pinaka-updated na quarterly ITR up to this date. Click natin yan and then click fill up. Click OK. Start na po tayo. Number 1 for the year 2025. Number 2, second quarter. Number 3, no. 4, 0. 5, automatic po ang TIN. Yung nilagay natin sa profile natin, automatic na po yung iba dito sa ating EBIR. Number 6, automatic yung RDO code. 7, taxpayer type is professional. 8, alphanumeric tax code 017, income from profession, 8% income tax rate. Number 9, automatic po ang taxpayer name. 10, address automatic. 10A zip code automatic. 11, manual po nilalagay ang date of birth. 12, email address automatic. 13, manual po nilalagay ang citizenship. 14, leave as blank. 15, tick no. 16, automatic po si 8% kung ano yung pinili natin sa ating ATC. And then part 2, kahit married po tayo, leave as blank lang po ito. Scroll down, click validate.
validation successful, ibig sabihin po ay na-fill out ko na lahat ng required information sa page 1. Click OK, click Edit, dito po tayo, page 2, click Next, and then Schedule 2 for 8% income tax rate. Number 47A, dito po yung income ko for the second quarter. In this example, zero filing po. Wala pa po akong income, kaka-register ko lang ng June 30, 2025. Kaya zero po yan. 48 to 51 is zero. 52A, ito po yung non-taxable income na 250,000 per year. So ilagay pa rin po natin siya. Taxable income, negative 250,000. Tax due is, syempre, zero po. Since wala naman pong income, at meron pang non-taxable income na 250,000, kaya negative pa po siya. And that's it. Tapos na po ako sa pag-file ng aking second quarter ITR. Click Validate, click OK. Balik po tayo sa page 1. Ayan, zero po siya. Kaya nga tinawag itong Zero Filing Guide. Click Submit Final Copy. Click OK. And then mag-okay po tayo sa Terms of Service Agreement. Hindi ko na po siya gagawin dahil for example purposes lang po ito. Make sure guys mabasa nyo yung Submit Successful. In my case, yung unang submission ko, pag quarterly ITR, lagi po siya nagfe-failed. So i-resend lang po natin siya hanggang mabasa po natin yung Submit Successful. Ipapakita ko po yung final output. So ito po i-print out natin ng PDF. Page 1 yung ITR. Page 2 yung ITR. And then page 3 po yung BIR email confirmation or yung tax return receipt confirmation. Ito po yung proof na nakapag-file po ako ng second quarter ITR. So mare-receive po natin yan sa ating email. At pagsamahin po natin siya, i-merge natin. Page 1 and page 2, ITR, page 3, yung email confirmation. So ayun po, tapos na tayo sa pag-zero filing ng second quarter ITR. That's it guys. I hope makatulong itong guide sa pag-file nyo ng second quarter income tax return for the year 2025. Next filing po is the third quarter ITR. So sa October pa po yun. More power sa freelancing business nyo, more clients to come. Stay safe.